Andito naman ako ngayon sa pinaka-paborito kong lugar dito sa seminaryo. Dito mga nakalipas na araw, binahagi ko sa inyo yung ilan sa mga paborito kong lugar. At ngayong huling araw, nais kong ipakita sa inyo yung aking pinaka-paboritong lugar dito sa seminaryo. At ito, ang aming chapel, ang Mary, Queen of Apostles Chapel. Mary, Queen of Apostles, ang patron ng aming munting chapel na ito. At iyan din ang tumatayong ina ng mga apostoles o alagad ni Jesus. Napaka-memorable sa akin nitong chapel na ito sapagkat napakadaming kaganapan araw-araw tungkol siyempre sa pananalangin ang ginaganap namin dito. 3 beses kaming nagtitipon-tipon dito sa chapel para magdasal sa isang araw. Umaga, 5:30 a.m. nagsisimula na kami ng Holy Hour. Then afternoon, misa. Pagkatapos ng misa, magbe-breakfast kami at susunod na kami ulit na magtitipon-tipon dito around 11:15 in the morning para sa aming daytime prayer. Hanggang 12:15 yon. And then after that, susunod na namin pagtitipon ay sa gabi, which usually happens at 6 p.m. 4 beses pala. Meron pa kaming night prayer. Tama. So, alas 8 ng gabi, after dinner, mag-gather kami uli dito para sa night prayer namin. Kaya naman, siksik kami sa pagdadasal dito sa loob ng chapel. At saksi rin itong chapel na ito sa araw-araw kong pananalangin. Gaya nung na-share ko sa inyo, yung lagi kong prayer sa oratory, dito sa chapel namin, bitbit ko pa rin yung mga panalangin ko, mga personal na panalangin. At itong chapel na ito, naging saksi rin sa maraming milestones ko dito sa loob ng seminaryo. Milestones in the sense na yung mga araw-araw na natatanggap na grasya, yung mga natatanggap na achievements o recognition sa eskwela, dito o sa academics, dito ko pinagpapasalamat lahat ng yon. Kung makakapagsalita lang itong mga imaheng ito, sila yung makakarinig at pwedeng maging saksi nung lahat ng mga bagay na dinadasal ko sa araw-araw. Kaya matuturing ko na dito ko nararamdaman ang Diyos ng malakas na malakas dahil dito pinagdiriwang namin ang banal na misa. Sa ngayon, tayo muna ay magnilay para sa pagbasa natin sa araw na ito. The Gospel for today is taken from St. Matthew. Jesus said to his apostles, "Behold, I am sending you like sheep in the midst of wolves. Be shrewd as serpents and simple as doves. But beware of men, for they will hand you over to courts and scourge you in their synagogues. And you will be led before governors and kings for my sake, as a witness before them and the pagans. When they hand you over, do not worry about how you are to speak or what you are to say. You will be given at that moment what you are to say, for it will not be you who speak, but the Spirit of your Father speaking through you. Brother will hand over brother to death, and the father his child. Children will rise up against parents and have them put to death. You will be hated by all because of my name, but whoever endures to the end will be saved. When they persecute you in one town, flee to another. Amen, I say to you, you will not finish the towns of Israel before the Son of Man comes." The Gospel of the Lord.
Do not worry about how you are to speak or what you are to say. You will be given at that moment what you are to say. This is a very good reminder to the apostles of Jesus. As Jesus sent them to mission, He is reminding them that they should not worry about the words that they are to say, because it is the Lord who will fill them with words that they are about to say. Ang gandang maisip na kapag gagawin mo ang isang bagay para sa Diyos, wala kang dapat ipag-alala, wala kang dapat ipangamba, sapagkat ang Diyos ang magpupunan sa iyo ng lakas, maging salita na lalabas sa iyong bibig. You know, I remember when I entered the seminary, I got worried. I got worried about how am I going to sustain all the expenses here in the seminary. Dahil nagtatrabaho ako, dahil kumikita ka ng sarili mo, isa yun sa mga inalala ko na pagpasok ko sa seminaryo, mawawala na lahat ng yun. At naisip ko rin, paano ko masusustain yung gastusin dito sa seminaryo? But what struck me about when I entered the seminary, I took a leap of faith. Sabi ko sa Diyos, bahala ka na. I'll exhaust all my savings. I will exhaust everything that I have for you. And the rest, it's all up to you. Bahala ka na. Yun lang yung dasal ko, araw-araw. At sa tuwing makikita ko na paubos na yung pera ko, dito, sa chapel na ito, lagi ko sinasabi sa Kanya, bahala ka na, Lord. No? Araw-araw may gastusin, bibili ng libro, may kailangan bayaran, may kailangan ambagan para sa mga assignments or mga pinagagawa. No? Siyempre, marami rin namang gastos para sa academics. No? At kinukuha ko yun sa mga savings ko. No? Nung makalipas ang taon, halos paubos na dahil hindi naman nadadagdagan. Ang dasal ko lang, bahala ka na, Lord. I'll give you everything. And the rest, it's all up to you. Kung palabasin ako dahil wala na akong pambayad, then so be it. At least, I have exhausted everything for you. And lo and behold, you know, one day, our secretary, the secretary of our seminary called me, si Ate Domi. I could still remember that day. She told me that, Tanichi, merong gustong magbayad o maging benefactor mo. At nung narinig ko yun, parang naalala ko yung dinadasal ko araw-araw sa Diyos, yung bahala ka na. I'll exhaust everything. Bahala ka na. At truly, kapag gagawin mo nga talaga ang isang bagay para sa Diyos, hindi siya magpapabaya. Siya ang magpupuno at magpupunan ng iyong mga alalahanin. And I was very, very thankful during that time. But after 3 years, a sad story happened. That benefactor of mine died. And you know, she did not even know me. Ayaw niya makilala ako. Ayaw niyang malaman kung sino ako. Kasi usually, ganun yung mga benefactor. Parang nasasaktan sila kapag hindi natutuloy sa pagkapari yung tinutulungan nila. And so, in that case, no, she just wanted to help. Hindi ko siya nakilala personally. When she died, the whole community, kaming lahat ng mga seminarista, pati mga pari dito, we celebrated the Mass for her. At gulat na gulat yung kaniyang pamilya, gulat na gulat yung kaniyang mga anak na meron palang pinapaaral na nagpapare yung kanilang nanay. And from there, they committed na ituloy
yung pagpapaaral at pagbibigay ng tulong sa akin. Ibang klase kumilos ang Diyos. Kaya nga, ganun na lang at laki ng pasasalamat ko sa Kanya sapagkat siya'y naging instrumento ng Diyos para maipagpatuloy kung ano man yung hangarin ko na maibigay at maglingkod para sa Diyos. And you know, hanggang ngayon, kahit na ako'y pare, totoo pa rin ang mga salitang ito. Totoo na I should not worry about how am I going to speak or what am I going to say. Alam nyo, araw-araw, ako'y nagbibigay ng reflection, ako'y nagbibigay ng homily. Hindi ko alam kung saan ko huhugutin yung mga salita, yung mga ideas, yung gusto ng Diyos. Kung sarili ko lang, mauubusan ako ng sasabihin. Pero araw-araw, ang tanging dasal ko, Lord, what do you want me to share? What do you want me to say? What do you want to say? Use me. At hindi ko alam kung paano ako nakakabuo ng reflection, paano ako nakakabuo ng mga mensahe na maibabahagi ko sa inyo. Walang iba kundi dahil sa Diyos. Sa grasya ng Diyos, araw-araw, ako'y isang instrumento lang para magbahagi ng mensahe ng Panginoon. Wala akong dapat ipag-aalala kung gagawin ko ang lahat para sa Diyos. Ganun ka rin. Kung ang isang bagay ay gagawin mo para sa Diyos, para sa paghahari ng Diyos, para sa salita ng Diyos, at para sa iyong pagmamahal sa Diyos, wala kang dapat ipangamba. Diyos ang magpupuno sa iyo ng lakas. Diyos ang magbibigay sa iyo ng grasya na sabihin, gawin at ipakita ang iyong nais. Basta't gawin mo lang ito para sa Diyos. Kaya ang mga salitang ito ay isang napakagandang paalala sa atin na kapag gagawin natin ang isang bagay para sa Diyos, siyang magpupuno, siyang magpupunan ng ating kahinaan at kakulangan. Do not worry about how you are to speak or what you are to say. Amen. Nais ko pong magpasalamat sa inyo dahil 5 araw tayong nagkasama at nagnilay. Sinamahan niyo ako na ipasyal ko kayo dito sa loob ng aming seminaryo at naipakita sa inyo yung mga lugar na paborito ko. Salamat at nawa po, nakatulong po sa inyo ang aking mga pagninilay, na sinamahan ko ng kwento tungkol sa mga naging karanasan ko dito sa seminaryo. At ito po ang Holy Apostle Senior Seminary, ang seminaryo para sa mga late vocations. Kaya kung ikaw ay nag-iisip na magpare at ikaw ay graduate na ng college at nakapagtrabaho na, wala pang 40 years old, hindi pa huli ang lahat. Pwede ka pang tumugon sa Diyos. Tuklasin mo. Alam niyo po, hindi naman ibig sabihin pag pumasok na sa seminaryo ay magpapari na. Pwedeng ito lang yung paraan mo para pagnilayan, tignan kung sang bukasyon ka tinatawag ng Diyos. Kaya ang aming seminaryo po ay bukas para sa lahat ng mga gustong mag-discern kung anong bukasyon ba ang para sa Kanya. Hindi naman lahat agad para sa pag-aasawa, baka tinatawag ka para sa relihiyosong buhay o sa single blessedness. Ang aming seminaryo ay handang tumulong para samahan ka sa iyong paglalakbay tungo sa bukasyon na para sa iyo at regalo sa iyo ng Diyos. Ito po ang Holy Apostles Senior Seminary. Kung meron kang kakilala na nag-iisip o nagnanais na magpare, no, at nakapagtapos na nagtatrabaho, sabihin mo, merong seminaryo na para sa mga katulad nila. No? Nandito lamang po yan sa may EDSA Guadalupe, sa loob ng San Carlos Complex. Muli, ito po ang Holy Apostles Senior Seminary. Maraming salamat po sa nilay at pakikipasyal sa akin
dito sa loob ng aking seminaryo. Muli, ako po si Father Danichi Hui at ito po ang Holy Apostles Senior Seminary. God bless you!